Disclaimer, ang kwentong ito ay isang katang-isip na hango sa mga alamat at kwentong bayan tungkol sa mga aswang. Hindi ito isinulat upang manira ng sinumang tao, lugar o paniniwala. Ang mga pangalan, pangyayari at detalye ay binago para sa layunin ng aliwan at pagtalakay sa kulturang Pilipino tungkol sa kababalaghan. Anumang pagkakahawig sa totoong buhay o pangyayari ay nagkataon lamang. Sa isang maliit at liblib na baryo sa gitna ng malalawak na bukirin at kakahuyan, nakatira si Rosa, isang babaeng pilay na kahit pa may kapansanan ay kilala sa baryo bilang mabait at matulungin. Ang kanyang paglalakad ay mabagal at may tungkod na kahoy na luma, minana pa niya sa kanyang yumaong ama. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang mga matang minsan ay nang-uusig, ngunit kadalasan ay nahahalo sa awa. Bata pa lang siya nang masangkot sa isang aksidente sa ilog, isang gabing madilim, nadulas siya sa batuhan at nagkapinsala sa kanyang binti. Simula noon, ang kanyang buhay ay nagbago. Ang baryo mismo ay tila nakalimutan ng modernong mundo. Walang matatag na signal ng cellphone, at iisa lamang ang lumang jeepney na bumabiyahe tuwing umaga para maghatid ng mga tao sa bayan. Sa araw, makikita ang mga bata na naglalaro ng patintero sa tabi ng daan, mga kalabaw na nag-aararo ng bukid, at mga matandang nagkukwentuhan sa ilalim ng punong mangga. Ngunit pagsapit ng gabi, tila nag-iba ang anyo ng baryo. Ang katahimikan ay nagiging nakakatakot na huni ng mga kuliglig at alinggaw ng hangin na humahampas sa mga dahon. Dito nabubuhay ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang na umiikot kapag madilim na, mga multo, kapre, at higit sa lahat, mga aswang. Lumaki si Rosa na sanay sa mga tsismis at alamat. Ngunit sa kabila ng mga kwentong iyon, hindi siya madaling maniwala. Ang mas iniintindi niya ay kung paano mabubuhay ng marangal kahit hirap sa paglakad. Sa araw-araw, nagtatahi siya ng mga damit at nagbebenta ng mga simpleng palamuti tulad ng beaded bracelets at pinya cloth na ginagawa niya sa gabi. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi siya huminto sa pangarap na balang araw. May magmamahal sa kanya, hindi dahil sa awa kundi dahil sa kung sino siya. Madalas siyang tinutulungan ng mga kapitbahay, lalo na ni Aling Nena, ang mabait na matanda na madalas bumibisita upang magdala ng ulam. Ngunit hindi rin maikakaila na may ilan na bumubulong kapag siya ay dumadaan, nagtatanong kung kaya pa niyang bumuo ng sariling pamilya o kung siya ba ay magiging pabigat lang. Ang mga salita nilang iyon ay sugat na hindi nakikita, ngunit pinipilit ni Rosa na huwag ipahalata. Sa mga sandaling nag-iisa siya sa ilalim ng buwan, madalas niyang kausapin ang sarili, nagdarasal at nag-aasam ng isang mas masayang bukas. Isang gabi, habang siya ay nagbuburda sa harap ng kanilang maliit na bintana, narinig niya ang mga aso sa baryo na nag-ingay ng sabay-sabay. Napahinto siya at nakiramdam. Ang ingay ng mga aso ay tila may sinusundan na anino sa dilim. Lumabas siya sandali, tinutok ang kanyang tingin sa daan na sinisikatan lamang ng buwan. Sa malayo, may nakita siyang gumagalaw, isang anyo na mabilis at mababa sa lupa. Ngunit nang kumurap siya, nawala ito na parang usok. Pinilit niyang iwaksi ang kaba, iniisip na baka pusa lamang iyon. Kinabukasan, pagpunta niya sa tindahan ni Mang Cardo, narinig niya ang ilang matatanda na nagkukwento, may nawawala raw na manok sa kabilang dulo ng baryo. Hindi iyon ang unang beses. Sa nakaraang buwan, ilang beses nang may mga nawawalang hayop. Ang ilan ay natatagpuan pero buto at balat na lang ang natira. Hindi na ito nakapagtataka para kay Rosa, ngunit may kakaibang lamig sa hangin ng araw na iyon. Ang mga tingin ng matatanda ay parang may alam na lihim na hindi nila basta-basta binubunyag. Habang naglalakad pa uwi, dumaan siya sa gilid ng maliit na ilog kung saan siya nadulas noon. Tumingin siya sa malinaw na tubig at saglit na nagmuni-muni. Napaisip siya kung paano, sa kabila ng lahat ng hirap, ay nakatayo pa rin siya. Sa malayo, tanaw niya ang malawak na kakahuyan na madalas pinagkukwentuhan ng mga kababalaghan. May parte sa kanya na natatakot, ngunit may parte rin na tila may humihila sa kanya na alamin kung anong mga lihim ang itinatago nito. Kinagabihan, habang nagluluto ng hapunan, biglang kumatok si Mario, isang pamilyar na mukha sa baryo. Kilala siya ni Rosa bilang masipag na magsasaka at tahimik na tao. May dala siyang basket ng sariwang gulay. Rosa, baka gusto mong tanggapin ito. Sobra ang ani namin, mahiyain niyang sabi. Tinanggap ito ni Rosa na may ngiti, hindi alam na iyon ang simula ng isang kwentong magbabago sa kanyang buhay. Ngunit sa mga aninong gumagalaw sa dilim, may mga matang nagmamasid,
mga matang gutom at matagal nang nag-aabang. Makalipas ang ilang linggo, naging pamilyar na kay Rosa ang mga pagbisita ni Mario. Hindi na lamang ito simpleng pag-aabot ng gulay o prutas mula sa bukid. Lagi na siyang may dalang kwento o biro upang pasayahin si Rosa. Tuwing hapon, kapag papalubog na ang araw at nagiging kulay kahel ang langit, madalas siyang maglakad papunta sa maliit na kubo ni Rosa, may hawak na supot ng tinapay o kaya inilagang kamote. Sa bawat pagdating niya, may mga matang nakamasid mula sa bintana ng mga kapitbahay, nagbubulungan at minsan ay napapangiti. Hindi naman agad nagbukas ng puso si Rosa. Alam niya ang mga pang-usig at tsismis sa baryo, kung paano ginagawang biro ang mga taong may kapansanan. May takot siya na baka si Mario ay naaawa lamang. Kaya sa mga unang araw, nananatili siyang magalang ngunit may kaunting distansya. Ngunit si Mario ay hindi nagpatinag. Isa siyang lalaking hindi masyadong palasalita, ngunit kapag nagsalita, ramdam mo ang katapatan. Rosa, minsang sabi niya habang inaabot ang isang basket ng mangga, hindi ko alam kung paano mo nagagawang ngumiti araw-araw. Lahat dito alam kung gaano kahirap ang buhay mo, pero ikaw, hindi mo pinapakita. Napangiti si Rosa, ngunit sa loob-loob niya, tinamaan siya ng init sa kanyang puso. Hindi dahil sa papuri, kundi dahil may isang tao palang nakakakita sa kanya, hindi bilang isang pilay, kundi bilang isang taong matatag. Simula noon, naging mas bukas na siya kay Mario. Madalas silang magkwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay, kung paano umuusbong ang mga palay, ang masarap na luto ni Aling Nena, at pati mga alamat ng baryo. Minsan, binanggit ni Mario ang tungkol sa mga aswang na umano ay nagbabalik sa paligid. Maraming hayop na ang nawawala, Rosa. Hindi mo ba napapansin? May nagsabi pa nga na may nakita silang nilalang na lumilipad sa itaas ng kakahuyan kagabi. Kinabahan si Rosa, naalala ang aninong nakita niya noon. Ngunit pinilit niyang umiti at sabihin, baka mga kwento lang ng matatanda, para takutin ang mga bata. Sa totoo lang, hindi niya alam kung paniniwalaan iyon. Ngunit ayaw niyang magpahalata ng takot. Isang gabi, nag-aya si Mario na samahan siya sa bayan upang bumili ng gamit para sa bukid. Kinabahan si Rosa, hindi niya madalas ginagawa iyon at mahirap para sa kanya ang mahabang biyahe. Ngunit nang makita niya ang mata ni Mario na puno ng pag-asa, pumayag siya. Habang nasa biyahe sila sa jeepney, ramdam ni Rosa ang kakaibang saya, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa daan, binigyan siya ni Mario ng isang maliit na pulseras na yari sa kahoy at sinabing, para swertehin ka. Simple lang, ngunit para kay Rosa, iyon ay tila isang pangakong may magmamahal sa kanya sa kabila ng lahat. Pagbalik nila sa baryo, may ilang nagbubulungan. Si Aling Bebang, nakilala sa pagiging sismosa, ay nagkomento habang nagwawali sa labas ng bahay niya, aba, mukhang may namumuong pag-ibigan, ah. Tinawanan lang iyon ni Mario, ngunit naramdaman ni Rosa ang kaunting hiya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang tuwa. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang pagpunta ni Mario. Nagtutulungan sila sa mga gawain, minsan ay tinutulungan siya ni Mario na mag-igib ng tubig o ayusin ang bubong ng kubo niya. Sa bawat pagkakataon, unti-unting bumabagsak ang mga pader na itinayo ni Rosa sa paligid ng kanyang puso. Sa ilalim ng mga bituin, habang nagkukwentuhan sila, may mga sandaling nahuhuli ni Rosa ang titig ni Mario na puno ng pag-ibig. Ngunit may mga pagkakataon ding nakakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kaba, isang pakiramdam na may mali, na may mga matang nagmamasid sa kanila sa dilim. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Mario mula sa kubo ni Rosa, may narinig siyang kakaibang kaluskos mula sa kakahuyan. Tumigil siya at pinakinggan iyon. Akala niya ay hayop lang, ngunit may tunog ng mabibigat na hakbang na tila sumusunod sa kanya. Nang lingunin niya, wala namang tao. Pinilit niya huwag pansinin at nagpatuloy. Ngunit pagdating niya sa baryo, may mga usapan na naman, isang kambing daw ang nawawala at nakita na lamang ang balat at buto nito sa tabi ng ilog. Kinabukasan, dumaan si Mario kay Rosa upang kumustahin siya. Ngunit hindi niya binanggit ang kakaibang tunog kagabi. Sa halip, ngumiti siya at nagbiro, Rosa, baka nagsiselos na ang mga kalabaw ko sa iyo, mas madalas na akong nandito kaysa sa bukid. Napatawa si Rosa at kahit sandali nawala ang pangamba. Hindi niya alam na habang sila ay nagbibiro, may isang nilalang na matagal nang nagmamasid, nagagalit, at nag-aabang ng tamang oras upang pumasok sa kanilang mga buhay,
isang nilalang na malapit sa puso ni Rosa. Isang maaliwalas na hapon nang biglang may bumusina sa labas ng kubo ni Rosa. Isang tricycle ang huminto at bumaba ang isang pamilyar na mukha na halos hindi niya agad nakilala dahil sa matinding pagbabago nito. Si Liza, ang matalik niyang kaibigan noong sila'y bata pa, ay nakatayo roon, mas maganda, mas matikas ang tindig, at may kakaibang ningning sa mga mata. Matagal nang wala si Liza, lumuwas ito patungong Maynila upang magtrabaho at hindi na nagparamdam sa halos 5 taon. Rosa. Masigla ang tinig ni Liza, ngunit maihalong hiwaga ang kanyang ngiti. Tumakbo si Rosa, hanggat kaya ng kanyang pilay na paa, at niyakap ang kaibigan. Parang nawala ang lahat ng sakit ng nakaraan, ang mga gabing magkasama silang nagkukwento, ang mga pangarap na binuo nila sa ilalim ng bituin, lahat ay muling bumalik sa isang iglap. Nag-aya si Liza na magkwentuhan sila sa loob. Habang nakaupo sila sa maliit na hapagkainan, napansin ni Rosa na tila hindi tumanda si Liza, ang kanyang balat ay makinis, ang kanyang buhok ay kumikintab sa ilalim ng sikat ng araw, at ang kanyang mga mata ay tila kumikislap ng kakaiba. Grabe, Liza, biro ni Rosa, parang mas lalo kang gumanda. Siguro may sekreto kang gamot sa Maynila? Napangiti lamang si Liza at nagbiro rin, baka may mahika ako. Ngunit sa ilalim ng biro, may kakaibang lamig na dumapo kay Rosa. Ikinuwento ni Liza na nagkaroon siya ng ilang trabaho sa Maynila, ngunit hindi ito tumagal. May mga gabing, ayon sa kanya, nakaramdam siya ng matinding pagod at lungkot kaya't naisipan niyang bumalik sa kanilang baryo. Ngunit habang nagsasalaysay siya, may mga bahagi ng kanyang kwento na tila may kulang, mga detalye na sadyang iniiwasan. Hindi rin niya binanggit kung saan siya tumutuloy ngayon, o kung may pamilya o kaibigan siyang iba pang nilapitan. Makalipas ang ilang araw, muling naging bahagi ng buhay ni Rosa si Liza. Madalas na silang magkasamang mag-igib ng tubig o magkwentuhan sa ilalim ng punong mangga. Ngunit napansin ni Rosa na tuwing gabi, palaging nagmamadali si Liza na umuwi bago magdilim. May isang gabi na nagtagal sila sa kwentuhan at hindi na malayan ang oras. Nang mapansin ni Liza na papalubog na ang araw, bigla itong nagmadali. Rosa, kailangan ko nang umalis, sabi nito nang may kaba. Hindi na nagtanong si Rosa, ngunit nagsimulang mabuo ang mga hinala niya. Isang gabi, dumaan si Mario upang dalhan ng sariwang gulay si Rosa. Sa kanyang pagdating, nadatnan niyang naroon si Liza. Napansin ni Mario ang kakaibang tingin ni Liza sa kanya, parang isang matalim na sulyap na maihalong pagsusuri. Nang umalis si Mario, tinanong ni Liza si Rosa, sino siya? Nang malaman ni Liza na si Mario ang manliligaw ni Rosa, tahimik lamang itong tumango, ngunit may ngiting tila may bahid ng inggit o pagtatago. Lumipas ang mga linggo at nagpatuloy ang mga usap-usapan sa baryo, tungkol sa mga nawawalang hayop. May isang gabi na habang nag-igib ng tubig si Rosa, nakarinig siya ng mga bulungan ng matatanda. Bumalik na naman daw ang nilalang na matagal nang nawala, sabi ni Mang Cardo. Nakakita raw sila ng mga bakas ng paa na parang tao, pero mas mahaba ang kuko. Hindi man niya gustuhin, nagbalik sa isip niya ang mga pagkakataong nagmamadali si Liza na umalis tuwing gabi. Minsan, habang naglalakad sila ni Liza papunta sa ilog, napansin ni Rosa na may kakaibang marka sa braso ng kaibigan, parang bakas ng kagat o sugat na hindi normal. Tinakpan ito ni Liza ng mabilis at nagbiro, nagasgas lang ako. Ngunit sa mata ni Rosa, may kirot ng pagtataka at takot. Isang gabi, nagising si Rosa sa kakaibang tunog sa labas. May marahang kaluskos at parang mababang ungol. Sumilip siya sa bintana at sa liwanag ng buwan, sandaling nakita niya ang anino ng isang babaeng naglalakad palayo, mabilis at tahimik. Ang buhok nito ay kahawig ng kay Liza. Pinilit niyang isipin na maling akala lamang iyon, ngunit sa dibdib niya, may kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, bumisita si Mario at napansin ang pag-aalala ni Rosa. Nang tanungin niya ito, nag-atubili si Rosa na magsabi ng totoo. Wala lang, siguro pagod lang ako, sabi niya. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, nagtanong siya sa sarili, ano ang nagbago kay Liza? At bakit may pakiramdam ako na may mas malalim na dahilan sa kanyang pagbabalik? Habang papalapit ang mga gabi, mas lalong lumalakas ang mga bulong ng matatanda at ang takot ng mga tao. Si Liza, na dati tanging pinagkakatiwalaan ni Rosa, ay nagiging isang palaisipan. At sa gitna ng lahat ng ito,
hindi pa alam ni Rosa na ang pagkakaibigang pinapahalagahan niya ay unti-unting magiging ugat ng isang bangungot na hindi niya matatakasan. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalalim ang takot sa baryo. Ang mga simpleng tsismis tungkol sa nawawalang mga hayop ay naging malinaw na babala. Sa isang umaga, nagtipon ang mga matatanda sa ilalim ng punong mangga at may nagbalita na may natagpuan silang kalabaw na halos buto at balat na lamang. Ang dugo nito ay halos hindi na nakita sa paligid, parang may nilalang na sumipsip ng lahat. Nagsimulang maglagay ng mga bawang at asin ang mga tao sa mga pintuan ng kanilang bahay, isang lumang pamahiin laban sa mga aswang. Si Rosa, kahit pilit na pinapakalma ang sarili, ay hindi na mapakali. Sa tuwing sumisilip siya sa labas ng bintana tuwing gabi, tila may mga aninong gumagalaw sa gilid ng mga puno. Minsan, habang nag-iigib siya ng tubig kasama si Liza, nakarinig sila ng kakaibang iyak mula sa kakahuyan, isang malakas, matinis, at hindi pangkaraniwang tunog. Siguro uwak lang iyon, sabi ni Liza na tila hindi apektado, ngunit napansin ni Rosa ang bahagyang panginig ng kanyang kamay. Isang gabi, nag-aya si Mario na magbantay sa paligid ng bahay ni Rosa. Maraming nangyayari nitong mga gabi, sabi niya, hawak ang isang masyete. Ayokong may mangyaring masama sa iyo. Naupo silang dalawa sa labas, habang ang malamig na hangin ay humahaplo sa kanilang balat. Habang nagkukwentuhan, may narinig silang mabilis na yapak sa damuhan. Tumayo si Mario at sinilip ang paligid. Sa dilim, tila may nakita siyang hugis ng isang nilalang na gumagalaw ng hindi normal, mababa ngunit mabilis, at parang lumilipad sa lupa. Nang sumigaw siya, biglang naglaho ang anyo sa kakahuyan. Kinabukasan, kumalat ang balita na si Mang Delphine, isa sa mga magsasaka, ay nakakita ng isang nilalang na tila kalahating tao at kalahating hayop sa may bukirin. May mahabang kuko at kumikislap ang mga mata sa dilim, anya habang nanginginig. Marami ang natakot, ngunit may ilan na hindi agad naniwala, iniisip na gawa-gawa lang iyon para takutin ang mga bata. Ngunit nang maganap ang unang pag-atake sa isang tao, nagbago ang lahat. Si Aling Bebang, ang tsismosang kapitbahay, ang unang naging biktima. Nang gabing iyon, narinig ng mga kapitbahay ang malakas na sigaw mula sa kanyang kubo. Nang puntahan nila ito, nakita nila siyang duguan, halos walang malay at may malalalim na galos sa kanyang balikat at dibdib. Ayon kay Aling Bebang nang siya'y mahimasmasan, isang kakaibang nilalang ang pumasok sa kanyang bahay. Mata nito pula at ang hininga ay amoy dugo, bulong niya na halos hindi marinig. Nagpatawag ng pagpupulong ang mga taga-baryo. Nagpasya silang magbantay sa gabi, magdala ng mga sibat, itak, at mga lumang ritual na panlaban sa masamang espiritu. Ngunit kahit ganoon, ramdam ni Rosa ang lalong pagbigat ng hangin, ang baryo ay parang nakalubog sa isang anino ng pangamba. Sa kanyang puso, hindi niya maiwasang isipin si Liza. Sa mga nagdaang gabi, napansin niya na tuwing may kakaibang pangyayari, wala si Liza. Hindi niya gustong magduda, ngunit ang mga alaala ng kanilang pagkakaibigan ay nahahalo na ngayon ng takot at alinlangan. Isang gabi, habang sinusubukan niyang makatulog, narinig ni Rosa ang isang marahang pagkatok sa kanyang bintana. Nang sumilip siya, wala siyang nakita, ngunit naroon ang marka ng kamay na tila may mahabang kuko. Nagtakik siya ng kumot, nanginginig, habang nagdarasal. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig niya ang mga aso sa baryo na muling nag-ingay ng sabay-sabay. Kinaumagahan, dumaan si Liza na parang walang nangyari. Rosa, halika, mag-igib tayo, yaya nito na may ngiti. Ngunit sa mga mata ni Rosa, may nakita siyang pagod at kakaibang liwanag, isang liwanag na hindi niya maipaliwanag kung galit, gutom o lungkot. Habang papalapit ang gabi, mas lalong bumibigat ang takot sa baryo. Ang mga bituin sa langit ay tila mas kaunti at ang buwan ay natatakpan ng ulap. May bulong ang hangin na parang nagdadala ng babala. Hindi pa alam ni Rosa na ang unang atake ay simula pa lamang, na may mas madilim pang gabi na darating, at na ang taong matagal na niyang minahal bilang kaibigan ay maaaring nagtatago ng isang nakamamatay na lihim. Kinabukasan ng gabing muling umatake ang nilalang, tila mas mabigat ang hangin sa buong baryo. Si Rosa ay hindi mapakali buong umaga. Hindi niya matanggal sa isip ang mga mata ni Liza na nakita niya kagabi, may kakaibang liwanag at pagod na hindi maipaliwanag. Nagpaalam si Liza na may aasikasuhin daw sa kabilang baryo, ngunit alam ni Rosa na may itinatago ito.
Ang kanyang puso ay naglalaban, ang tiwala ng pagkakaibigan laban sa mga bulong ng takot na unti-unting pumapasok sa kanyang isipan. Habang nagbuburda si Rosa ng mga damit sa kanyang kubo, napansin niyang paulit-ulit na lumilipas si Mario sa labas, tila nagbabantay. Lumapit ito at mahinang bumulong, "Rosa, may mga bakas ng paa malapit sa bahay ni Aling Bebang kagabi." Hindi iyon pangkaraniwan, mas mahaba kaysa normal, at may markang parang kuko ng hayop. May nagsabi ring nakita nila si Liza na papunta sa kakahuyan bago mag-umaga. Naramdaman ni Rosa ang panlalamig sa kanyang balat. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ipagtanggol ang kaibigan o tanggapin ang mga hinala ng mga kapitbahay. Kinagabihan, habang tahimik na nag-aayos si Rosa ng hapunan, may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, si Liza ang bumungad, maputla, pawisan, at tila hindi humihinga ng maayos. "Rosa, kailangan nating mag-usap," sabi ni Liza, halos pabulong. Naupo sila sa maliit na mesa, at bago pa man makapagtanong si Rosa, nagsimula na si Liza, "Alam kong napapansin mo. Hindi ko na kayang itago pa." Tumitig ito sa sahig, ang mga daliri ay nanginginig. "Liza, anong ibig mong sabihin?" tanong ni Rosa, bagamat ang kanyang puso ay kumakabog na, tila alam na niya ang sagot. Mabagal na nag-angat ng tingin si Liza, at sa liwanag ng lampara, kumislap ang kanyang mga mata, isang kakaibang pula na hindi tao. "Rosa, ako ang nilalang na kinatatakutan nila. Ako ang aswang na hinahanap ng buong baryo." Ang mga salitang iyon ay parang kulog sa dibdib ni Rosa. Napatigil siya, halos mabitawan ang hawak na tinidor. Hindi niya alam kung tatayo ba siya at tatakbo o mananatili upang pakinggan ang kaibigan. Nagpatuloy si Liza, ang boses ay basag at puno ng lungkot. "Hindi ko ito ginusto. Nang nasa Maynila ako, nadawit ako sa isang pangkat na gumamit ng itim na mahika. May nangyaring ritual na hindi ko naintindihan at mula noon nagbago ang katawan ko. Sa tuwing gutom na gutom ako, nagiging halimaw ako. Sinubukan kong labanan, Rosa, pero kapag sumapit ang gabi at bumigat ang buwan, wala na akong magawa." Naluha si Rosa. "Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Bakit mo ako inilagay sa panganib?" Humagulhol si Liza at yumuko. "Dahil ikaw lang ang natitira kong kaibigan. Akala ko kaya kong pigilan na baka kung nandito ako sa baryo, makahanap ako ng paraan. Pero nagugutom ako, Rosa. At natatakot ako sa sarili ko." Sandaling katahimikan ang bumalot sa pagitan nila, tanging ang huni ng kuliglig ang maririnig. Sa labas, dumaan si Mario at napansin ang bukas na pinto. Nang makita niyang namumula ang mga mata ni Liza at nanginginig si Rosa, agad siyang pumasok. "Anong nangyayari rito?" tanong ni Mario, hawak ang kanyang itak. Napatingin si Liza sa kanya, at sa isang kisap mata, nagbago ang anyo ng kanyang mga mata at ngiti. Hindi ito ngiting masaya, kundi isang ngiting puno ng lungkot at pighati. "Huwag mo siyang saktan, Mario," mahinang sabi ni Rosa. Ngunit ramdam ni Mario ang takot. "Rosa, siya ang nilalang na hinahanap ng baryo. Kung totoo ang hinala nila, mapapahamak tayong lahat." Umiling si Liza, "Nagmamakaawa, hindi ako kaaway. Hindi ko gustong manakit. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa kaya." Sa sandaling iyon, narinig nila ang mga yabag ng mga kapitbahay na nagbabantay. May mga ilaw na papalapit, mga sigaw na naghahanap ng aswang. Kinabahan si Liza at mabilis na bumalikwas. "Kailangan kong umalis bago nila ako makita. Rosa, patawarin mo ako." Tumakbo ito palabas sa likod ng kubo at nawala sa dilim, iniwan sina Rosa at Mario na nanginginig at naguguluhan. Sa mga sumunod na oras, hindi na nakatulog si Rosa. Ang mga alaala ng kanilang pagkabata, ang mga tawanan at mga pangarap, ay bumangga sa imahe ng mga pulang mata at mga bakas ng dugo. Unti-unti, naunawaan niya ang bigat ng lihim na dala ni Liza. Ngunit kasabay nito, alam niyang ang baryo ay hindi magdadalawang isip na patayin ang isang aswang, kahit pa ito ay dating kababata at kaibigan. Sa labas, habang nagsisimulang pumatak ang ulan, naramdaman ni Rosa ang isang malamig na pangako, ang tahimik na baryo ay hindi na magiging katulad ng dati. Sa mga susunod na gabi, mas marami pang dugo ang maaaring dumaloy, at siya ang magiging saksi sa digmaan sa pagitan ng pagkakaibigan at takot, isang digmaan na hindi niya alam kung paano matatapos. Kinabukasan ng pagbubunyag ni Liza, nagising si Rosa na mabigat ang dibdib. Ang ulan noong gabi ay nag-iwan ng malamig na hamog sa paligid,
at ang mga landas sa baryo ay basa at madulas. Sa labas, nagtipon ang ilang mga kalalakihan, may dala silang sibat, mga itak, at ilang bote ng langis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, puno ng takot at galit. Ang mga bulungan tungkol sa aswang ay naging matinding plano, kailangang matagpuan at mapatay ang nilalang bago may ibang masaktan. Si Mario ay hindi mapakali. Habang naglalakad siya papunta sa bahay ni Rosa, ramdam niya ang bigat ng desisyon, mahal niya si Rosa, ngunit hindi niya alam kung dapat ba niyang itago ang nalaman nila tungkol kay Eliza o sabihin ito sa baryo. Nang makita niya si Rosa, nakaupo ito sa harap ng bintana, hawak ang pulseras na ibinigay niya dati. Ang kanyang mga mata ay malungkot, ngunit sa ilalim ng lungkot ay may ningas ng determinasyon. Mario, mahinang sabi ni Rosa, hindi ko kayang ipahamak si Eliza. Kaibigan ko siya. Ngunit hindi ko rin kayang makita ang baryo na nagdurusa. Tumango si Mario. Kung hindi natin sasabihin ang totoo, mas maraming tao ang masasaktan. Pero kung sasabihin natin, wala nang magdadalawang isip na patayin siya. Nagdesisyon silang mag-usap ng masinsinan kina Aling Nena at Mang Cardo, ang pinakamatatandang mag-asawa sa baryo na kilala sa karunungan. Sa kanilang maliit na kubo, sinabi ni Rosa ang lahat, ang pag-amin ni Liza, ang kanyang pagbabago, at ang kanyang pagsisisi. Nagulat si Mang Cardo, ngunit hindi siya nagalit. May mga kwento noon, sabi niya habang nagbubuntong hininga, na may mga aswang na isinumpa, hindi nila ginusto. Pero kahit ganoon, panganib pa rin sila. Hindi madaling magtiwala. Nagpasya silang bumuo ng plano. Magbabantay ang mga kalalakihan sa paligid ng baryo tuwing gabi, maglalagay ng mga bawang at asin sa mga daanan, at magsisindi ng mga apoy upang takutin ang nilalang. Ngunit sa puso ni Rosa, may umuusbong na pag-asa, baka may paraan upang mailigtas si Liza mula sa sumpa. Kinahapunan, naglakad si Rosa papunta sa ilog, umaasang mahuhuli niya si Liza roon. Sa ilalim ng papalubog na araw, narinig niya ang mahinang pag-iyak mula sa isang malapit na puno. Doon niya nakita si Liza, nakaluhod at basang-basa ng ulan ng nagdaang gabi, ang kanyang mukha ay puno ng pagod at takot. Rosa, ayoko ng ganito. Napapagod na akong tumakbo at magtago, sabi ni Liza habang humahagulhol. Lumapit si Rosa at hinawakan ang balikat ng kaibigan. May paraan. Hindi pa huli ang lahat. Kakausapin natin sina Aling Nena at Mang Cardo. Baka may alam silang ritual para alisin ang sumpa. Ngunit umiling si Liza, ang kanyang mga mata ay nagbabadyang luha. Sinubukan ko na noon, walang gumana. Ang sumpang ito ay bahagi na ng dugo ko. Kapag nagutom ako, wala na akong kontrol. Ayokong saktan ka, Rosa. Ayokong saktan ang mga tao rito. Sa likod ng mga damdaming iyon, nagpasya si Rosa na itago muna ang kinaroroonan ni Liza. Ngunit pagbalik niya sa baryo, napansin niyang mas naging agresibo ang mga kalalakihan. Si Mang Delphine ay naghayag na nakita niyang muli ang nilalang kagabi, at handa na raw siyang patayin ito kapag nagpakita. Ang mga babae ay nag-impake ng pagkain at naglagay ng mga bata sa gitna ng baryo para sa kaligtasan. Ang mga sigaw at mga utos ay nag-echo sa hangin, walang lalabas kapag gabi. Bantayan ang mga hayop. Kinagabihan, nagbantay si Mario kasama ng iba pang kalalakihan. Ang liwanag ng mga sulo ay kumikislap habang naglalakad sila sa gilid ng kakahuyan. Sa di kalayuan, si Rosa ay nakatingin sa dilim, nagdarasal na huwag sanang matuklasan si Liza. Ngunit sa mga mata ng mga taga-baryo, ang takot ay naging galit, isang galit na maaaring bumura ng kahit anong alaala ng pagkakaibigan. Habang bumibilis ang ihip ng hangin, narinig nila ang isang malakas na huni, isang tunog na hindi hayop at hindi tao. Nagningas ang apoy sa mga sulo at nagtakbuhan ang mga aso. Sa loob ng ilang segundo, may dumaan na aninong mabilis, naiwan ang mga bakas ng malalalim na kuko sa lupa. Sumigaw si Mang Delphine, nandito siya. Ihanda ang mga sibat. Ang mga tao ay nagtakbuhan, ang ilan ay natakot, at ang ilan ay naggangalit ang mga ngipin. Sa gitna ng kaguluhan, si Rosa ay humawak ng mahigpit sa kanyang tungkod. Alam niyang paparating na ang sandali ng katotohanan, hindi na magtatagal at mahuhuli si Liza. Ngunit sa kanyang puso, may isang maliit na tinig na nagbubulong na baka may pag-asa pa. Bago matapos ang gabi, nagpasya siya, hahanapin niya si Liza at magpapasya sila kung lalaban o susuko.
Ang kapalaran ng kanilang pagkakaibigan at ng buong baryo ay nakasalalay sa susunod na hakbang. Dumating ang gabing tila pinakamasalimuot sa kasaysayan ng baryo. Ang buwan ay bilog at maliwanag, ngunit natatakpan paminsan-minsan ng maiitim na ulap na parabang ayaw ding masaksihan ang mga mangyayari. Ang mga lalaki sa baryo, may mga dalang sibat at mga sulo, ay nagtipon sa gitna. Ang mga babae at bata naman ay nagtago sa loob ng mga bahay, habang ang mga aso ay tahol ng tahol na tila may naamoy na panganib. Si Mario ay naroon, mahigpit na hawak ang itak, ngunit ang mga mata ay nag-aalala hindi lamang para sa baryo, kundi lalo na para kay Rosa. Si Rosa, na maihalong takot at pangamba, ay naglakad patungo sa kakahuyan ng palihim. Hindi niya matiis na panoorin na lamang habang hinahabol ng mga kapitbahay ang kaibigan niyang si Liza. Ang hangin ay malamig at ang bawat kaluskos ng mga dahon ay parang boses na nagbubulong ng babala. Nang makarating siya sa gilid ng ilog, nakita niya si Liza, basang-basa ng pawis at luha, ang buhok ay magulo at ang mga mata ay nagliliyab ng pula sa gutom at takot. Rosa, mahinang wika ni Liza, halos hindi na niya makontrol ang kanyang tinig. Ayoko nang tumakbo. Ayoko nang saktan ang mga tao. Pero hindi ko kayang pigilan ang gutom. Malapit na akong mawalan ng sarili. Lumapit si Rosa at hinawakan ang kamay ni Liza, kahit nanginginig. May paraan, Liza. Hindi mo kailangang maging halimaw. Kailangan lang nating subukan pa. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng mas matagal, narinig nila ang mga sigaw ng mga lalaki. Papalapit na ang mga taga-baryo, may mga sulo at sibat, at ang tunog ng mga yabag ay nag-echo sa buong kakahuyan. Lumabas si Mario mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan at nakita silang dalawa. Rosa, umalis ka na. Delikado ka rito. Ngunit umiling si Rosa. Hindi ko siya iiwan, Mario. Habang papalapit ang mga taga-baryo, naglakad si Liza ng dahan-dahan papunta sa gitna, itinaas ang kanyang mga kamay na tila sumusuko. Hindi ko kayo kaaway, sigaw niya. Hindi ko ito pinili. Ngunit ang galit at takot ng mga taga-baryo ay umigting. Si Mang Delphine ang unang sumigaw, huwag kayong maniwala sa kanya. Nilalang yan. Halimaw. Isang sibat ang binitiwan, muntik nang tumama kay Liza kung hindi siya mabilis na nakaiwas. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa pula at ang kanyang mga ngipin ay nagitngit, bahagyang nagbago ang anyo niya. Ngunit kahit nagbabago, pinipigilan niya ang sarili. Huwag niyo akong pilitin, bulong niya, halos pakiusap. Tumakbo si Mario at humarang. Sandali. Makinig muna tayo. Ngunit walang nakinig, muli silang sumugod. Dito na nagpasya si Liza, tumalon siya sa harap ni Rosa at sinalag ang isa pang sibat. Tumama ito sa kanyang braso at lumabas ang dugo na kulay itim at malapot. Sumigaw si Rosa, tigilan ninyo. Kaibigan ko siya. Ngunit hindi na sila nakinig. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang papalapit kay Rosa para saktan si Liza. Ngunit biglang humarang si Mario at tinamaan ng sibat sa gilid ng katawan habang itinutulak palayo si Rosa. Bumagsak siya sa lupa, duguan ngunit matatag pa rin. Mario, sigaw ni Rosa habang hawak ang kanyang kamay. Ngumiti siya ng mahina. Basta ligtas ka, sapat na. Ang mga sandaling iyon ay tila huminto ang oras. Liza, nakitang-kita ang sakripisyo ni Mario, ay sumigaw ng maihalong galit at lungkot. Sa isang iglap, nagbago ang buong anyo niya, naglabas siya ng matatalim na kuko at ginamit ito hindi para pumatay, kundi para takutin at palayasin ang mga taga-baryo. Sa kanyang lakas, nagawa niyang itaboy ang ilan, ngunit hindi niya tinapos ang mga ito. Tumakbo siya palayo, dala ang bigat ng pagkakaalam na wala ng lugar para sa kanya sa baryo. Sa huling sandali bago siya nawala sa dilim, lumingon siya kay Rosa na umiiyak sa tabi ni Mario. Patawarin mo ako, bulong ni Liza, na kahit sa malayo ay narinig ni Rosa. Salamat sa pagiging kaibigan. At saka siya naglaho sa kakahuyan. Iniuwi ng mga taga-baryo si Mario, sugatan ngunit buhay. Habang inaalagaan siya ni Rosa, naramdaman niya ang bigat ng nangyari, isang gabing nagpabago sa kanilang lahat. Ang baryo ay nagtagumpay na palayasin ang aswang, ngunit para kay Rosa, hindi iyon tagumpay. Ang pagkawala ni Liza ay sugat na hindi madaling maghilom, at ang sakripisyo ni Mario ay naging paalala na sa gitna ng takot at galit, may mga taong handang magpakita ng pagmamahal at katapangan.
Sa labas, ang buwan ay muling lumitaw mula sa likod ng ulap. Ngunit ang liwanag nito ay tila malamig, para bang nagluluksa para sa isang pagkakaibigang nasira ng sumpa at takot. Alam ni Rosa na ang laban ay maaaring tapos na para sa baryo, ngunit para sa kanya, nagsisimula pa lamang ang tunay na pakikibaka, ang pakikipaghabang buhay sa mga alaala ng gabing iyon at sa pag-asang balang araw. Baka makita niyang muli ang kaibigang minsan niyang minahal tulad ng isang kapatid. Makalipas ang ilang linggo mula ng gabing iyon, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo, ngunit ang mga sugat sa kanilang puso ay nananatili. Si Mario ay gumaling mula sa kanyang mga sugat, ngunit may bahagyang pilay na naiwan sa kanyang paglakad, isang paalala ng gabing ipinaglaban niya si Rosa at si Liza. Sa tuwing nakikita siya ng mga taga-baryo, napapatingin sila ng may paghanga at kunting pangamba. Hindi na rin nila binabanggit si Liza ng hayagan, ngunit ramdam ni Rosa ang mga lihim na bulungan tuwing dumadaan siya, kaibigan niya ang aswang. Para kay Rosa, ang mga araw ay naging tahimik at mabigat. Kapag siya ay nagbuburda o nag-aalaga ng mga halaman, madalas niyang maalala ang mga tawa ni Liza noong sila ay bata pa, mga sandaling walang takot, walang sumpa, at walang galit. Sa gabi, habang nakatingin siya sa buwan, iniisip niya kung nasaan na ang kaibigan, nagtatago ba sa ibang baryo, o nag-iisa sa kakahuyan, lumalaban sa gutom at sumpa. Isang dapit hapon, habang nag-iigib siya ng tubig sa ilog, napansin niya ang kakaibang marka sa buhangin, isang bakas ng paa na may bahagyang bakas ng kuko. Hindi ito sapat upang magdulot ng alarma, ngunit sapat upang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa tabi ng bakas, may maliit na piraso ng bulaklak na rosas, ang paboritong bulaklak ni Liza noon. Dahan-dahan itong dinampot ni Rosa at pinisil sa kanyang palad. Walang ibang nakakita nito, alam niyang si Liza iyon, isang tahimik na tanda na hindi pa tapos ang lahat. Sa mga sumunod na araw, nagbago si Rosa. Hindi na siya pinanghinaan ng loob, bagkus ay naging mas matatag. Tinulungan niya si Mario sa mga gawaing bukid at nagpatuloy sa kanyang burda. Ngunit sa gabi, nagdarasal siya ng taimtim para sa kaibigan, na balang araw ay makahanap ito ng kapatawaran at lunas. Si Mario, na laging nasa tabi niya, ay hindi nagtanong ng direkta tungkol kay Liza, ngunit isang gabi habang sila'y magkasamang nakatanaw sa mga bituin, mahina niyang sinabi, kung sakaling bumalik siya hindi ko siya husgahan. May mga bagay na mas malalim kaysa nakikita ng mata. Tumango lamang si Rosa, at sa loob-loob niya, alam niyang hindi pa tapos ang kwento. Sa baryo, ang mga matatanda ay nagsimulang magkwento sa mga kabataan, ngunit hindi na ito tulad ng mga nakakatakot na kwentong aswang noon. Sa halip, may halong aral at awa, hindi lahat ng halimaw ay pinipili ang pagiging halimaw. Unti-unting nagbago ang takbo ng kanilang pag-iisip, hindi na lamang takot ang kanilang nadarama, kundi pagkaunawa na may mga nilalang na tulad ni Liza na biktima rin ng mga sumpa at pagkakataon. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagising si Rosa dahil sa malakas na ihip ng hangin. Bumangon siya at lumabas, tinanaw ang kakahuyan. Sa di kalayuan, nakita niya ang anino ng isang babae sa ilalim ng puno, nakatingin sa kanya. Hindi niya masiguro kung totoo iyon o bunga lamang ng kanyang pagod na mga mata. Ngunit bago nawala ang anino, tila kumaway ito ng marahan, isang paalam o marahil isang pangakong muli silang magkikita. Ngumiti si Rosa, kahit mailuha sa kanyang mga mata. Hindi na niya kailangan ng mga salita upang maintindihan. Alam niyang kahit gaano pa kalayo at kadilim ang mundo ni Liza ngayon, ang sinulid ng kanilang pagkakaibigan ay hindi mapuputol. Sa kanyang puso, nagtataglay siya ng pag-asa, na balang araw, kapag natutunan ng baryo na patawarin at yakapin ang hindi nila naiintindihan, baka bumalik si Liza. Habang muling tinakpan ng ulap ang buwan at sumimoy ang malamig na hangin, pumasok si Rosa sa kanyang kubo at ipinikit ang mga mata. Hindi na siya natatakot. Ang kwento ng babaeng pilay at ng kanyang kaibigang aswang ay hindi lamang kwento ng takot, ito ay naging kwento ng sakripisyo, pag-ibig, at walang hanggang pag-asa. Sa mga sumunod na taon, tuwing may baguhan sa baryo na nagtatanong tungkol sa mga lumang kwento, ngingiti si Rosa at sasabihing, ang mga kwento ng aswang hindi lahat ay para katakutan. Minsan, mga paalala sila, na kahit sa dilim, may pag-asa at mayroong kaibigang hindi kaiiwan. At sa malayong kakahuyan, sa ilalim ng mga bituin, isang anino ang naglalakad ng tahimik, nagbabantay, nagmamasid, at umaasang balang araw ay makababalik siya sa baryo na minsang tinawag niyang tahanan.
Ang kanyang pangalan, Liza, ang aswang na naging alamat, at ang kaibigang hindi malilimutan ni Rosa.